Syempre po, goal ko po talaga is mag-medal sa Olympics po. Then, sa lahat po kasi, Inisip is, as first timer po mag-Olympics, lahat sinasabi na yung first time mo na laro is for exposure. Gusto ko pong i-break yung mentality na gano'n na as first timer po, kaya naman po mag-medal. Ayan. Salamat. First Olympics mo pero grabe ka rin pag-aaraw. May training camp sa Taipei and may training camp pa kayo sa France. So siguro gano'n lang natin. Kung matutuloy man po yung training camp po namin sa Taipei, maraming po salamat po namin sa PSC po, sa mga tao po na sumusuport at saka sa tao na natutulungan po kami na mangyari po yun. Sabi ni Sir Monico, gusto daw niyang mag-under kay Wengao. So ano yung gusto mong ano pa gusto mong ma-improve sa kanya, ma-improve under sa kanya? Sabihin ko lang marami naman po. Yung physical strength po, at saka yung conditioning po namin tatlo, saka yung sa technique po. Ay, nakapag gano ka na, tapos na yung World Cup, siguro formality lang hinihintay natin for the announcement. Ano na yung nakita mong overall assessment mo dun sa naging mga buhat mo dun sa Olympics, sa qualifying cycle? Yung sa lahat po ng qualifying na laro po is, yung sa nakapag top 5 po sa akin is yung performance ko po sa Qatar. Ito yung pinaka-the best po. At saka sa next month po sa this month po na i-announce ng IWF po is, hindi pa po sure if may China or wala. Okay. Bakit? Kasi marami po na pag-qualify sa China is tapos yung allowed lang po na per NOC po is tatlong athlete, tatlo lang. So apat yun ay 5 category po sa babae pati lalaki. So yung kukunin lang doon, yung dadalhin lang China is dapat tatlong atleta na sa babae, tatlo din sa lalaki. So parang kailangan nilang mamili. Opo. Sana mapili yung 71. Yun nga po. Tsaka, di ba 9 years old ka nagsimula? Ano yung, paano ka napunta sa weightlifting ngayon ka? Anong nangyari? Yung ganun pa is, yung una pa is mga pinsan ko po na mga lalaki na una sa weightlifting. Tapos, dati po kasi, yung mga pinsan ko is mga lalaki. So, parang sila po yung mga kalaro ko after school. So, kaya nadala nila po ako sa weightlifting. Sa start po ng weightlifting na po, wala na po talaga ibang sports. Talaga kahit basketball. Yan, wala na. Bakit? Malaki ka na nun, gusto mo magbuhat na magbuhat. Parang yung weightlifting po nun is nagawa po namin hobby. Like, after school, dun po kami naglalaro. Like, parang nilalaro namin yung training. Tapos, hindi po namin alam na makakapunta kami ng ibang lugar ng Pilipinas. Tapos nung start na nakapaglaro po kami ng Batang Pinoy, nakapunta kami ng ibang lugar sa Pilipinas. Doon po kami natuwa. Tapos doon po namin nagusto yung weightlifting. Pero sa mga magpipinsa, ikaw lang national team. Yeah, may pinsan din po ako na national team pa rin. Pero ikaw yung pinaka-successful. Yes. Vanessa, yun nga sabi ni company na at your age, kumbaga better ka than Heidelin nung 20-year-old siya. Paano mo lang tinitake yung pressure na yun moving Ay, parang hindi ko naman po siya tinitake as pressure. Like, parang ginagawa ko po siya ng inspiration and motivation po. Ganun po yung inaano ng mga tao. Nakaka-overwhelm nga po na ganun yung sinasabi nila. Pero hindi ko po siya inaano as pressure. Talaga ba masayahin ka kapag nasa TV ka? Pagkabuhat mo, talagang ganun ba talagang ano mo? Ganun po talaga. Ganun po. Ano ang baga ikaw, yun ang karakter mo talaga. Yes po, ganun. Hindi ko rin po alam na. Hindi ko po rin alam paano po gawin like yung ginagawa na ibang atleta na pagkatapos pumasok. Like yung parang ang tapang, ito ganyan. Yung sa akin, kung saan po talaga lumalabas, hindi na lang experience po. Ganda nga. Vanessa, kanina nabanggit mo na you want to break the mentality na yung first Olympics nil ay pang exposure. Yes po. Pero yung sa rankings, diba, medyo malayo yung difference ng top 3 sa'yo. Yes. Siguro paano mo yung gap, paano mo siya i-close yung gap? Basically, 2 months na lang din na Yung sa mentality ko po ngayon is alam ko po sa sarili ko po na kaya ko po na improve pa po yung standing ko po ngayon, yung total ko po, yung buhat ko po. Tsaka hindi ko po sila iniisip yung buhat nila. Sa ngayon po kasi na nag-qualify po kaming lahat is
back to zero po yan lahat eh. Like, parang hindi mo po alam, hindi po natin alam kung sino yung malakas, kung sino po yung manalo, kung sino po yung magiging. Bali doon na po sa laro malalaman natin. Marami po kasi yung mangyayari sa laro po eh. So, like parang yung iniisip ko is, kaya kong gawin, posible naman po lahat. Pero nung World Cup, do you get the feeling na parang, ay kaya ko silang talunin. Maybe not today, but down the line. Yung sa World Cup po is yung sa Phuket is hindi ko po talaga nag-ano na mag-podium po ako ng timeline. Yung iniisip ko pa ng timeline is ma-maintain ko po yung top 4. Tsaka doon na po kami lalaban sa Olympics. Idilistro kasi nga bata, tapos batang naka-Olympics, mas magaling na talaga tulad ni Hidilin. So ano yung masasabi mo na ikaw ang sinasabi na isa sa mga heroes apparent kay Hidilin? Nakaka-overall po na ganun po yung sinasabi ng mga tao sa akin. And sana po, kahit gano'n na sinasabi is, hindi naman po siya nakakapagdagdag ng pressure. Sa ngayon nga po is more excitement po yung nararamdaman ko sa upcoming na Olympics po. Okay? So Vanessa, talk to our mga kababayans. Baka hindi ka na namin muli maibalik sa PSA bago kayo umalis for Paris Olympics. Kaya ngayon pa lang, your promise to our kababayans and your appeal for support. Please. Sa lahat po ng Pilipino po na sumusuporta po sa amin, sana patuloy niyo po rin po kami suportahan sa paghahanda namin at saka sa laban namin sa Paris Olympics po. Anong pangako mo sa amin? Ipapangako ko po sa inyo na kami tatlo po, gagawin po namin lahat ng best po namin para makapag-podium po sa Paris Olympics.